Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ngayon ay ang running debate proposition sa programang Ang Dating Daan. Halina at atin ang panoorin. Sige po, kapatid. Po. Ayun, nag-stand ko po doon sa Espiritu Santo. Ang pagkaunawa ko po, yun po ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang Panginoong Jesucristo po ay nilalang ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang Espiritu Santo po ay ang kapangyarihan ng Diyos na sa tao rin sa awit 51, 10:11. Yun, yung nga ho, ang Panginoon Jesucristo ay nilalang ng Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo, ang kahulugan mo niyan, kapangyarihan ng Diyos. Sige po, salamat po, mga Cesar. I think God is siya. Espiritu Santo, Diyos. Ang paniniwala ko sa Espiritu Santo is that just one body, and that's God. So it's representing God Himself. That's the mystery of the Holy Spirit, the God the Father. So inseparable silang tatlo. Kunin natin sa linya si Alberto Alerama ng Makati, isa pong Katoliko. Magandang gabi po. Good evening po, sir. Good evening po sa lahat at isang magandang gabi po sa inyo. Sa akin po, ang Espiritu Santo ay Diyos. At ang Espiritu Santo po, ang kumakatawan ng mga matatatakan o pagkaunawa sa mga tao na masasama sa bagong Israel. Yun pong aking pananaw sa running debate natin itong gabi na ito. Okay. Maraming salamat po. Thank you po. Nasa kabilang linya naman si Daniel Bagkas ng Quezon City, isang Katoliko. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo, pati kay Fratelli. Ako paniwala ko po Diyos. At pag ano po ako sa Bible, yun ang pananaw ko, Diyos. Pero yung pinaka mabigat po na sinasabi doon na alam ko, pag nagkasala ka sa Espiritu, walang kapatawaran. Yun po. Salamat po. Okay. Sige po. Maraming salamat sa inyo pong partisipasyon sa ating running debate. For me, yeah, God. Kasi kahit na hindi siya, kahit unseen siya, nandun pa rin siya, tinutulungan tayo, tapos, yun nga, if we need Him, nandun lagi siya. Ang Spirit of God tinatawag na power yan, sa taas. Ang lahat na doon ang paniniwala natin sa kalikasan, nariyan pa rin. Kasi nandito pa rin sa atin, sa puso, tsaka sa isip. Si Lawrence Lazo ng Manila, nagsusuri, hindi daw Diyos ang Espiritu Santo. Lawrence, magandang gabi. Good evening, brother. Sensya na ako kinakabahan ako Sige po. Ang paniniwala ko kasi ang Holy Spirit is not God because if you base it on the Greek word which was derived from yung word na Holy Spirit o yung Spirit is pneuma. At saka yung Hebrew word is ruah, which simply means the active force of God or power of God. Kung meron po man nagde-describe sa kanya na He, sa mga translations sa Bible, it is only a personification of the Holy Spirit tulad ng law. May nasasabi that the law is the long arms of the law, the justice Christ, parang ganon.
it only means that itong mga descriptive form na to pertains not to a person but a personification of the spirit. Ganun po ang belief. At saka ang isa pa ho, kung kasi ang na-base ko ho itong faith na to sa Messianic Judaism, which teaches that the Holy Spirit is the power and might of God. There's only one God, the Father. Parang ganun po. Therefore, if we would base on the translation from Hebrew, which is Ruah, and from the Greek pneuma sa Bible, it only pertains that this term ascribed as a spirit means wind, hininga, or power of God. Okay, thank you very much. Lawrence, salamat sa iyong participation. Si MR Estareha ng Taguig. Diyos daw, ang Espiritu Santo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Opo ang batayan natin. Kasi po, ang Espiritu Santo po sa paniniwala ko ay isa po ng member po ng tinatawag na gadit sa Biblia. Okay na po yun? At saka po, marami pong kabutihan na dinadala ang Espiritu sa buhay ng tao. Isa rin po yun sa batayan ko po. Okay. Sige po, maraming salamat Mr. Estareha sa inyong pagtawag. Nasa linya natin si Daniel Coronel ng Quezon City. Diyos daw ang Espiritu Santo. Magandang gabi po. Magandang gabi po, kapatid. Kapatid na Eli, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ang posisyon ko po dyan Diyos po ang Espiritu Santo. Dahil sa totoo nga, wala akong nakita nakasulat sa Biblia na Diyos yan. Ngunit meron po akong nakitang nakasulat dyan. Hindi ko lang matandaan yung libro sa yung aklat at yung itat na nakasulat doon na nakalagay doon na lahat ng kasalanan pwedeng patawarin ng Diyos Ama. Huwag lang yung kasalanan sa Espiritu Santo. Dahil doon, parang mahirap kong tanggapin na hindi Diyos ang Espiritu Santo dahil maliwanag na iba ang pagtingin ng Diyos Ama sa Espiritu Santo. Napakataas ang pagtingin niya. Mahirap tanggapin yun na halos pantay sila o saka isa pa, huwag natin kalimutan na ang Diyos Ama ay Espiritu rin. At ang Espiritu Santo ay Espiritu ng isang Espiritu. So, yun lang po. Okay, maraming po salamat sa inyong participation. Marcelito Dalot ng Las Piñas, sa line 25 tayo. Hindi raw Diyos ang Espiritu Santo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi, Brother Eli. Magandang gabi po. Hindi ako naniwala na ang Espiritu Santo ay Diyos kasi may batayan ako rito sa Lucas 24:49 na sinabi dito, hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan ito At natanggap ito sa mga apostolis dito sa Gawa 2:3-4. Kaya ako hindi aniwala na ang Diyos Espiritu Diyos. Kasi sabi, may sinabi rin ng Bible na ako ang Ama ay isa, hindi pinakilala doon ng Espiritu Santo. Yun lang, paniwala ko. Kapangyarihan sa Diyos yun Okay. Thank you po, Mr. Dalot ng Las Piñas. Ang Espiritu Santo ay Espiritu, no? Hindi siya Diyos, isa siyang Espiritu na nagkatuan tao. Yun ang paniniwala ko. But Espiritu Diyos. Siyempre Diyos din siya. Ang sagot ni Erwin Amido, Diyos daw Bakit po kaya? Erwin, magandang gabi. Hello? Hello, magandang gabi ho. Oo. Sa tingin ko Diyos. Bakit naman? Kasi kasi nakasulat to doon sa Matthew, ang magkasala sa Espiritu ay hindi patatawarin. Ganon. So, para sa akin, ba't hindi pa siya magpapatawad ang Diyos na pag nagkasala sa Diyos, napapatawad? Hindi siya Diyos? Hindi, para po ba lumalabas na parang mas mataas pa siya sa Diyos? Kasi, ang magkasala sa Espiritu. Hindi ko hindi pinapatawad, mas mataas pa sa Diyos. Tinan mo, may mga tao hindi nagpapatawad. Nang bibitay, Diyos ba yun? Oo nga.
Yun lang po para sa akin. Salamat. I hope nagulo kita. Ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Ang sabi ni Carlos Santos ng Cainta Rizal, hindi raw. Carlos, magandang gabi. Isang mapagpalang gabi at ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo, Brother Eddie, at sa iyong mga kasamaan dyan. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Sa akin po, ang stand ko dyan ay hindi po Diyos ang Espiritu Santo. Why? Never na mababasa sa Bible na ang Espiritu Santo ay Diyos or kinlaim ng kahit na sinong apostol ng Espiritu Santo ay Diyos. In fact, para sa akin, ang Espiritu Santo ay extension ng Diyos. Sa Diyos talaga yan eh. Sa Diyos Ama. Na pag ikaw ay tumawag ka sa Kanya para marinig ng Diyos ang iyong panalangin, parang ano yan eh, kumbaga sa ano, fiber optic sa mga communication, gano'n. Umaabot sa Kanya. Dumarating sa Kanya. Yun po ang aking paniniwala dyan. Yun lang po, Brother Eli. Salamat po. Okay po, maraming salamat, Mr. Santos. Rafael Siocon ng Pasig, hindi raw Diyos ang Espiritu Santo. Bakit po, Mang Rafael? Magandang gabi po. Ako po'y naniniwala sapagkat ito ay maliwanag naman sa Biblia na Espiritu ng Ama itong banal na Espiritu. Ngunit kung mararapatin po ninyo, may itatanong lang po kay kapatid na Soriano. Itong tungkol sa Juan 5:7, unang Juan 5:7. Sige po. Paano po ba yun? Hindi ko gaanong maintindihan na itong Ama, ang salita at ang banal na Espiritu ay iisa. Saan mo po nabasa, kapatid? Sa unang Juan 5:7 po. Saan pong Biblia? Ito po sa King James. Ano po sa English? For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Alam po nyo, yan ay kapatid mistranslation. Ganun po. Wala po yan sa original Bible, kapatid. Brother Eli, para po sa ating proposition, ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Unang-una, yung sinabi ni Mang Susing Floranza, no? Hindi raw Diyos ang Espiritu Santo dahil bagay, hindi siya sigurado. Kung yun naman daw yung nasa 1:3 ng Genesis, yun ang araw ang Diyos, no? Man Susing, mawawala po ang logic pagka sinabi natin na yung nasa 1:3 ng Genesis ang Diyos. Iba po kasi yung Espiritu ng Diyos kaysa sa Diyos. Tandaan niyo po yun. Iba yung Espiritu ng Diyos kaysa sa Diyos. Pagka sinabi pong Espiritu ng Diyos, it is a spirit coming from Him. Tingnan nyo, sa isang talata ng Hebreo, ganito po ang pagkakaiba niyan. Ganito ang ating mababasa sa 12 ng Hebreo. 9. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga, lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga Espiritu at tayo'y mabubuhay? Ayan, tayo raw mga tao, kapatid na Willie, meron tayong ama ng ating laman. Ang ibig sabihin ng ama ng ating laman, yung tatay natin na pinanggalingan ng ating, kapagkatao, di ba? Opo. Ganun din naman ang wika, yung ama ng mga Espiritu. Ibig sabihin, yung ama ng laman, pinanggalingan ng ating pagkataong laman, yun namang ama ng mga Espiritu, pinanggagalingan naman yun, kapatid na Joseph, ng mga Espiritu. Kaya, ang Espiritu Santo, galing din yan sa Ama. Hindi yan ang Ama, kapatid na, alam mo yung paniniwala ng isang sekta rito sa atin, nung una raw, yung Ama ay Ama, tapos naging anak, tapos naging Espiritu Santo. Mali yun. Dahil nung kasalukuyan, mali sila, hindi nila kinukonsider yung time element Nung kasalukuyan na yung Ama ay Ama, abay meron na ring anak nun at meron na ring Espiritu nun, kapatid na Josel.
Apo. Di ba? They are coexisting in eternity. Di ba? Nandun na sila, nag-i-exist na. Yung paniniwala na, yun nung umpisa raw, Ama. Tapos nagkatawan tao, siya raw naging anak. Tapos nung pumanik na uli sa langit, siya na naging Espiritu Santo. Hindi totoo yun. Dahil magkakaiba yan talaga eh. Nag-i-exist sila sa isang panahon na andun silang lahat, magkakaisa sila. Di ba? Kagaya nitong babasahin ko, no? Ang Diyos, ang sabi ni Propeta Moises sa Henesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Ayan. Di binabanggit na dyan yung Diyos, ano? Yun yung Ama, kapatid na Diyos. Opo. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Ngayon, ang sabi sa Diyos, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Meaning, may espiritu ang Diyos. Hindi siya mismo yung nasa ibabaw ng tubig, kundi yung espiritu niya, kapatid na Diyos. Ayun. Kaya para paniwalaan natin na yung Ama naging espiritu nung huli, hindi. Nung palang gumagawa ng lahat ng bagay, ando na yung espiritu, kapatid na Diyos. Opo. Ang katunayan niya, nasa 104:30 ng awit. Pakinggan nyo, mga kababayan, ng talata. Ganito po ang nakasulat sa talatang ito. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalalalang, at iyong binabago ang balat ng lupa. Aba, ang espiritu pala, kapatid na Joseph, siya ang responsible doon sa yung tinatawag nating ng mundo, yung ayos, kapatid na, ano nga sa English yun? Topography po. Yung topography of the earth. Yung topography, yung kanyang physical na kaanyuan. Opo. Ang Espiritu Santo ang bumabago nung balat ng lupa, yung anyo ng lupa. Kaya ang Espiritu Santo ang responsible doon sa pagkakaroon ng valleys, ng mountains, ng hills, etc., etc. Yung tinatawag na terrain ng mundo, no? Ang Spirit, that's the doing of the Spirit of God. At yan, kasama na nung Ama nung gumagawa siya ng lahat ng bagay, kapatid na Joseph. It is a person na nandoon na nasa ibabaw ng tubig ang Espiritu, kapatid na Joseph. Ngayon, ang sabi nung isa, yun daw Espiritu Santo, personification lang yan, sabi nung isa nating caller, ano? Kaya hindi raw siya Diyos, ano? Opo. Personification daw lang yan nung kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. I disagree. Alam mo kasi kung bakit? Ano po dahil? Kasi meron silang visible being in the Bible. When I say visible, I do not mean material ito, ano? Kundi visible in the pages of the Bible. Yung kanilang existence and being. Merong sariling being ang Espiritu. Pakinggan niyo po sa Matthew chapter 3, ganito ang ating mababasa. Ito po ang sinasabi sa 3 at ang talata naman po ay 16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Maliwanag dyan sa senaryo na yan, kapatid na Joseph, 3 sila dyan, no? Ang sabi ng Biblia, si Jesus nandun sa ilog ng Jordan, binotismohan ni San Juan, di ba? Opo. At nung mabutismohan si Jesus ang wika, nabuksan sa kanya ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa isang anyo ng isang kalapati. Nakita niya. Therefore, hindi personification niya. Nakita ni mismo ng Panginoong Jesus Nakita rin ni Juan yan kapatid na Joseph Opo. How will you say na personification lang yan ng power of God, ano? O ng kapangyarihan ng Diyos? Hindi personification. Na nakita ng Panginoon Kristo, nakita rin ni Juan yan Pakinggan niyo ang sabi ni San Juan. Sabi naman po sa San Juan, ito naman po'y mababasa po natin sa 1
at ang talata po ay 32. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. O, merong being yan. It is not only a personification. Ano? Nakita kasi merong witnesses to that fact na ang Espiritu Santo ay nakita nila, kapatid na Josel. Nakita ni Juan, nakita rin ng Panginoong Jesus nang bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. Ano? Therefore, may being yan. At ang katunayan na yan ay may being, kapatid na Josel, nasasaktan yan eh. Nagdaramdam yung Espiritu Santo eh, kapatid na Josel. Ang sabi doon sa Efeso, huwag ninyo ang wikang pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Pakibasa mo, kapatid na Wit. Yan po'y nasa 4:30 ng Efeso. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubo. Ayan. Ang pinapatunayan ko pa lang, kapatid na Joseph, the being of the Holy Spirit. The existence of the Holy Spirit. Hindi pa tayo nagbibigay ng stand kung yan nga ay Diyos o hindi. We have to clarify matters first kasi nagkaroon nga ng salimuot na paniniwala ang ating mga callers. Gaya sabi nung isa, yan daw ay personification lang. Dahil yan daw sa Greek ay pneuma at doon naman sa Bibliang Hebreo ay rua, na he is a personification of the Bible regarding the he is not God ang sabi niya, kundi yan a personification of the Bible. Active force daw po. Active force ito ng Diyos, sabi niya. Alam mo, I will disagree with him. Yan kasi paniniwala ng messianic Diyos no? Alam mo, umpisa pa lang mali na yung messianic Diyos na yan Yang masasabi ko, huwag ka naman magagalit, kapatid, yung messianic Judaism. Kasi hanggang ngayon, naghahanap pa ng Kristo yung mga Messianic Judaism na yan Hindi pa raw dumadating talaga yung Mesias, kapatid na Joseph. Ayaw nilang tanggapin, i-acknowledge yung Kristo na dumating na noong unang siglo ng ating Christian era, di ba? Kaya masasabi ko, umpisa pa lang mali na paniwala niyang Messianic Judaism na yan How will you rely on them in other matters of faith? Di ba? Kaya yung paniniwala nilang the Holy Spirit is a mere personification of the active force of God is not true, because you do not personify something that is existing with His own personal being, like the Holy Spirit. Kasi nakita unang-una, tapos may damdamin yan, kapatid na Diyos, napipighati yan ng tao, yung Holy Spirit, At yan, naisusugo yan ng Ama Naisusugo yan isinusugo ng Ama yung Espiritu. Kaya masasabi natin, unang-una, may being yang separate from the Father and from the Son. Why do we say separate? Because in an instance, during the baptism of Jesus Christ our Lord, Jesus Christ our Lord, called the Son of God, is in the river Jordan, being baptized by John the Baptist. And after Jesus Christ was baptized, the heavens was opened unto him, and he saw the Holy Spirit descending on him in the form of a dove, and it was seen by John the Baptist himself and Jesus Christ our Lord himself. Therefore, the Holy Spirit is a different person from Jesus Christ, because Jesus Christ is the one being baptized at that particular point in time. And after that, there is a voice in heaven saying, "This is my beloved Son." Therefore, the Father is speaking in heaven. The Father is in heaven, Jesus Christ in the river Jordan, and the Holy Spirit is between them, because He was seen descending from the heaven, from the Father, to our Lord Jesus Christ. Meaning, that at that particular point in time, sa instansya na yan, kapatid na Joseph, meron silang kani-kaniyang kilalalagyan. The Father is in heaven, Jesus Christ, the Son is in the river Jordan, and the Holy Spirit is descending from heaven, from the Father, going to Jesus Christ. Kaya, doon sa isang instansya na yan, mapapatunayan natin ang kanilang separate being,
Separate yung being ng anak, separate yung being ng ama, separate yung being ng Espiritu Santo. The question is the Holy Spirit God? Itutuloy natin yan mamaya, kapatid. Antabayanan po ninyo ang ating conclusion sa ating running debate. Alam mo sa Biblia, kapatid na Jocelyn, we must be honest, biblically honest to our listeners. Wala namang nakasulat sa Biblia na Diyos Espiritu Santo. Kagaya ng paniniwalang Katoliko. Ang kanilang banggit dyan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan di umano ang tinatawag nila na Holy Trinity, kapatid na Josel. Opo. Pero wala sa Biblia yung doktrinang gano'n na Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Hindi yan kinakatigan ng Biblia. Nababasa yung Diyos Ama, pero yung Diyos Espiritu Santo hindi nababasa sa Biblia, kapatid na Josel. Kaya masasabi natin na hindi biblical na banggitin mo yung salitang Diyos Espiritu Santo. Ngayon sa Katoliko kasi nanggaling yung aral na yan na alam naman natin kung gaano kapangahas ang Iglesia Katolika pagtuturo ng aral. Yun lang sa aral nilang si Maria raw Mater Dei o Ina ng Diyos, walang batayan sa Biblia yun Nababasa sa Biblia, Ina ng aking Panginoon, sabi. Pero Ina ni Jesus nakasulat. Pero Ina ng Diyos, kalapastanganan sa Diyos kasi yung sabihin mo, ang Diyos may ina Then ang Diyos naman hindi naman siya hindi naman siya nanggaling sa babae, kapatid na Joseph. Ayun. Kaya wala sa Biblia yung salitang Mater Dei o Ina ng Diyos o Mother of God. In like manner, wala rin sa Biblia yung salitang Diyos Espiritu Santo. Pero isang bagay ang dapat nating mapansin, ang buong universo ay pinakikilos ng tatlong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang katunayan, ang taong nagbabalik loob sa Diyos at maglilingkod sa Diyos ay inutusang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Because tatlo nga yan yung being na yan Meron talagang Ama meron talagang Anak at meron talagang Espiritu Santo. That is, we cannot deny. Nasa Biblia talaga yan. May Ama, may Anak, may Espiritu Santo. Kaya lang, hindi tayo dapat maniwala ng higit sa sinasabi ng Biblia. Ang Espiritu Santo ay Espiritong galing sa Diyos, kapatid na Joseph. Meron siyang sariling kalagayan. Hindi naman kagaya ng paniniwala sa Katoliko, kapatid na Joseph, ang Espiritu Santo raw ay kapareho, yung walang pagkakaungusan daw yan tatlo sa Trinidad Co-equal God yan, paniniwala nila na yan na co-equal yan, mas pare-pareho, pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Nandito yan sa Aklat Katoliko na The Faith of Our Fathers na sinulat ni James Cardinal Gibbons ng Arsobispo ng Baltimore. Dito sa page 8, ganito ang sabi: sa isang Diyos na ito may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Ayan, sabi dyan sa ating nababasa sa TV screen, sa second paragraph niyang nasa screen, Opo. Anong ibig sabihin yan? Ang doktrina ng Trinidad, ng Katoliko, pantay-pantay daw yan tatlo na yan, walang pagkakaungusan. Yan ay maling aral ng Iglesia Katolika dahil hindi pantay-pantay ang dalawa na yan, tatlo na yan Kasi ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Biblia, pakilagay nyo sa screen, sa 10 ng Juan, ganito ang ating mababasa sa versikulo 29. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Lalong dakila siya kaysa lahat. Dakila siya sa kay Kristo, dakila siya kaysa sa Espiritu Santo. Ang katunayan doon sa 14 naman ng Juan, kapatid na Willie, sa 28. Ang sabi po ay ganito: narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo kung ako'y inyong iniibig.
kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasasa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ayun, ang Ama lalong dakila kaysa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Paano ngayon magiging totoo yung aral katoliko na si Kristo at Ama at ang Espiritu Santo ay pantay-pantay na walang pagkakaungusan? Mali yun. Dahil ang Ama lalong dakila kaysa lahat, lalong dakila kaysa akin sa pahayag ng ating Panginoong Jesus, ano? At meron pa tayong hint na makikita sa Biblia na mas dakila talaga ang Ama kaysa sa kay Kristo at sa Espiritu Santo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang alipin hindi dakila sa kanyang Panginoon. Ni ang nagsugo man ay dakila, o ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. O hindi ba nakasulat yan sa 13:16 ng Juan? Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. By that biblical logic, makikita natin si Kristo isinusugo ng Ama, hindi ba? Pero never na mababasa mo ang Ama isinugo ni Kristo para sila'y maging pantay na pantay, ano, kapatid na Joseph? Kaya na gaya ng aral katoliko. At ang Espiritu Santo isinusugo rin ng Ama yan, nasa Juan yan 14, no? Pero never na mababasa mo na ang Ama isinugo ng Espiritu Santo para sila'y pantay. Ang nagsusugo ay ang Ama, isinugo ang Anak, isinugo ang Espiritu Santo. Nagpapatunay mas dakila ang Ama kaysa doon sa dalawa, kapatid na Josel, no? Ang katunayan pa niyan, sinabi pa yan ng apostol na si Pablo sa unang Korinto, kapitulo 11, versikulo 1. Hindi ko ibig na hindi ninyo maalaman, ang sabi niya, ang bagay na ito, mga kapatid, na ang ulo ng bawat babae ay ang lalaki. Ang ulo ng lalaki ay si Kristo at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Yan. Pinakikita dyan yung karapatan ng Ama over our Lord Jesus Christ. Hindi natin minamaliit ang Panginoon Kristo, no? Kundi pinakikita lang natin yung pagiging dakila ng Ama kaysa sa lahat-lahat ng iba pa. Ayan, sa Godhead, mayroong kumbaga presidente at yan ay ang Ama. Ngayon, ang Espiritu Santo at ang Panginoon Kristo nasa ilalim yan ng Ama. Ngayon, hindi man natin mababasa na ang Espiritu Santo ay Diyos, ano? Yan po ay bahagi nung tinatawag na Godhead sa Biblia because we cannot deny the fact na sa Biblia mayroong Godhead, kapatid na Luz, eh. Meron nun, eh. Nakasulat yan sa Colossians chapter 2 verse 8 sa English, pakibasa mo. 2:8. Ito po, 2:8. Beware. 2:9. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Meron tinatawag sa Biblia na Godhead, ano? And in Jesus Christ dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa katawan niya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, ang sabi ng Biblia. May pagka-Diyos, yun nga ang Godhead. Sinasabi pa rin yan sa gawa, kapatid na Willie, yung salitang Godhead, eh. Ginamit din yan sa gawa. Pakibasa. Sabi po yan sa 17 at ang talata po ay 29. Ito po sa English, kapatid na Luz. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. Ayan, meron tinatukoy uli diyang Godhead, ano, kapatid na Luz. Kaya it is a fact that in the Bible, merong aral na tungkol sa Godhead. At pag sinasabi yung Godhead, ay kasama ang Espiritu Santo dyan sa Godhead o pagka-Diyos, kapatid na Josel. Yung kadyosan, kumbaga sa isang saling Tagalog, ano? At kung ating maiisip, kapatid na Luz, ano? Doon sa Genesis, ang sabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung Diyos na itinranslate na Diyos dyan sa Tagalog, sa Hebrew Bible, yan ay Elohim. Ano po yun? At ang Elohim nagde-denote ng plurality, kapatid na Luz. Kasi ang mga nasalitang nagtatapos sa im, sa Hebrew, plural yan, kapatid na Luz, Kaya yung cherubim, plural na
yung salitang Elohim, parang isang singular word na nagdi-denote ng plurality. Parang yung Collective po. collective. Parang yung family. Opo. Halimbawa, although singular in form yung family, but inside it, merong maraming kasama ron, ano? You cannot call a woman a family or a husband a family, no? Yung man and wife ay yun ang family kasama yung kanyang anak, mga anak, ano? Family yun. Pag sinabing family, hindi isang woman lang, hindi isang man lang, kundi isang pamilya, kapatid. How kung gaano man sila, pamilya ang tawag, marami kahulugan. Ganun yung salitang Elohim. Yung gumawa sa langit at sa lupa ay Elohim, no? At yun din ang gumawa sa tao, kaya nung gagawin yung tao, 1:26 ng Genesis, ang sabi ganito, pakinggan nyo. At sinabi ng Diyos, Yung Diyos dyan, Elohim yan sa Hebrew. Sinabi ng Elohim, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ayon, ibig sabihin, yung lalalang sa tao, may kasamahan siya, kapatid na doon. Kaya nga ang sabi niya, natin. Ang tao, lalangin natin sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Ayon, kaya yung magkakausap dyan, yung Godhead, kapatid na Luz. Mga manlalalang. Kasi ang Ama manlalalang, yung Anak manlalalang, yung Espiritu Santo lumalalang din yan eh. Ngayon, bilang pagtutuwid, yung sinabi kanina nung isa nating kapatid na ang Espiritu Santo raw yan daw ay ang lumalang kay Kristo, mali po yun. Hindi po ang Espiritu Santo lumalang kay Kristo dahil hindi ho nilalang si Kristo. Ang nilalang ng Espiritu Santo yung katawang tao na ipinagbuntis ni Maria. Hindi yung Kristo. Ang ipinagbubuntis ni Maria yung katawang tao dahil si Kristo ay nagkatawang tao. Pero hindi si Kristo ay nilalang ng Espiritu Santo, kapatid na Luz. Ngayon, yung nagsasabi naman na yung Ama, yung Anak at yung Espiritu Santo, yun din yun, malaki namang kamalian din yung kapatid na Luz. Kagaya ng grupo ni Almeida, no? Bakit po naman? Sabi, yung Ama, yung din daw ang Anak, yung din daw ang Espiritu Santo, yan ang mga oneness naman, ano? Paano mangyayaring totoo yun? May isang senaryo nga sa Biblia na ipinakikita na silang tatlo'y magkakahiwalay ng lugar na kinalalagyan. Yung Ama nasa langit, si Kristo nasa ilog ng Jordan, yung Anak, at yung Espiritu Santo'y bumababa namang parang kalapati. Magkakahiwalay sila ng lugar dyan. Paano sila iisa? Sabi ng grupo ni Almeida, yun daw, yung Ama, office daw yun. Yung Anak, office din. At yun daw, Espiritu Santo, office din daw yun. At si Kristo nga, si Jesus daw yun, si Jesus, ang sabi niya. Mali pong aral yan ni Almeida. Kasi, hindi po office yung Ama. Yung Ama ay isang being. Existing from everlasting. Yung Ama. 63, 16 ng Isaias. He have existed from everlasting. Yung Ama. Hindi siya office, ano? He is a being. Pakinggan nyo. Sa 63:16 ng Isaiah. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Yung Ama mula pa sa walang pasimula, pangalan na nung kanyang being yun nung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano? Yan. Ngayon, yun namang Anak, na tinatawag na Anak, He is a begotten of the Father. Kaya ang tawag sa kanya sa 1:18 ng Juan, sa Bibliang Griego, monogenes theos. Begotten God. Diyan sa Tagalog nakalagay bugtong na anak di ba? No? Pero sa Greek Bible, begotten God yan. Monogenes theos. Kaya ang Ama ay Diyos, yung kanyang anak ay Diyos, ang tawag ng Biblia ay bugtong na Diyos. Ayun. Yun namang Espiritu Santo galing naman sa Diyos kasi ang Ama ay Ama ng mga Espiritu, 12:9 ng Hebreo. Kaya yan tatlo na yan talagang magkakasamang existing yan from everlasting, kapatid na Luz.
nagkaroon lang sila ng kani-kanyang kalagayan ng ibigay ng ama na ang kanyang anak ay iluwal niya. Sabi sa Biblia, I was brought forth. Ang sabi nung karunungan, ano? Tapos, ang Espiritu Santo naman ay galing din yan sa ama sapagkat siya tinatawag na ama ng mga espiritu sa 12:9 ng Ebreo. Apo. Ngayon, yun ang Godhead na tinatawag sa Biblia, yung kadyosan o pagkadyos na sinasabi ng Biblia. Ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, magkakasama sila dun sa Godhead. Yan ang ating nababasa sa Biblia. Kaya lang ayaw nating magdagdag na kagaya ng Katoliko. Ang idinagdag ng Katoliko dyan, yun daw tatlo na yon magkakapantay-pantay. Mali yun. Tapos ang idinagdag pa, tinawag nila yung Espiritu Santo na Diyos Espiritu Santo. Walang nababasa sa Biblia ang termino na Diyos Espiritu Santo. Apo. Although kasama siya sa Godhead, hindi nababasang Diyos Espiritu Santo. Kaya ayaw nating dagdagan yung nababasa sa Biblia, Apo. kapatid na Diyos. Okay, yan po. Hanggang dyan muna, wala na tayong oras, kapatid na Diyos. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa kung ang Espiritu Santo ba ay Diyos. Alam naman natin na nagbago na ng aral si Brad Ellie tungkol dito. Sinasabi na niya na ang Espiritu Santo ay Diyos. Nagtataka lang kasi ako, sa dami ng premises niya tungkol sa Espiritu Santo ay hindi pa rin niya matawag noon ang Espiritu Santo ay Diyos. Gaya ng sabi niya na may tatlong makapangyarihan na napapaloob sa Godhead. Existing na ang tatlo mula pa noon sa panimulang walang hanggan. Pero nung year 2015, nagbago na siya at tinatawag na niyang Diyos Espiritu Santo. Kasi nabasa niya sa aklat ng mga gawa ang sinabi ni Pedro. Datapuat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.